Magandang umaga mga ka-ICDEC. 9 o'clock is ICDEC hour. Maligayang panonood sa ating ikalimang episode. Isa na namang episode ng Usapang ICDEC, Kwento at Talakayan. Ako po si Jamel Florendo, ang inyong host. Sa ating ikalimang episode, ating pong pag-uusapan ang isang mahalagang benepisyo ng pagiging kasapi, ang Interest on Share Capital at Patronage Refund, o mas kilala bilang dibidendo at baliktangkilik. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano ito kwentahin? Kailan natin ito natatanggap? At paano ito nakakatulong sa ating mga membro? Sama-sama natin ito nga alamin kasama ang ating Chief Executive Officer, CEO Annalyn Arratacao. Yun, kamusta po CEO? Maaari po bang batiin po natin ang ating mga ka-ICDEC? Magandang araw po sa ating lahat at kumusta po kayo? Yun. Maraming salamat po ulit. Siyempre, pangalawang po nito, pangalawang bisita na po ninyo dito sa ating ICDEC Hour. Salamat po at napaunlakan niyo po kami. Dahil nga CEO, ang ating episode ay very timely dahil recently lamang po ay tayo pinakapag-distribute na ng dividendo at baliktangkilik. So marami po sa ating mga members na nais o interesado ding malaman po ito. Kaya atin na po simulan. Para po sa aking unang katanungan, para sa mga bagong miyembro, ano po ba ibig sabihin ng Interest on Share Capital at Patronage Refund or ICPR? Ang ating para sa kaalaman po, siguro ay hindi na rin lamang para sa mga bagong miyembro, para sa lahat na natin dahil baka ang ating matatagal ng members ay nakakalimot na rin kung para saan ito. Actually, ang itinatawag nating Interest on Share Capital at Patronage Refund, iyan yung patunay na sa tinatawag nating kamay-ari, pagiging kamay-ari natin sa kooperatiba o unique features siya So, sabi natin, yung interest on share capital, syempre from the word itself, interest on capital. So, siya ay kita mo mula dun sa nilagay mo o binigay mong paid up capital. Yon yung tinatawag nating interest on capital. Yearly natin siyang ibinibigay. So, sa simpleng termino, bawat taon ay pinaghahatian ng mga kamay-ari ang net surplus na kinita sa natapos na taon o ito nga 2024. So, paano pag walang kinita at lugi pa? So, ang sagot diyan, dahil may-ari ka, ang lugi ay paghahatian din o babawasin sa mga statutory funds kagaya ng reserve fund. Ang interest on share capital ay yung kinita nga, sabi ko kanina, kinita ng isang miyembro mula doon sa binigay nila o pinagkatiwala na share capital sa ICDEC. Ang ating patronage, samantalang ang patronage refund ay ibinalik na bahagi na kita sa pagtangkilik ng isang service. Halimbawa po, yung ating pag-avail ng utang kay ICDEC o yung credit service po natin. Ayun, so doon ang ibig sabihin natin, Jomel, ng ICPR. Next po, siguro napahapyawan na po natin, pero bakit mahalaga para sa isang miyembro ng kooperatiba na alamin o maintindihan ang ICPR? Siyempre ay kaya tayo kamay-ari, Kaya tayo kamay-ari dahil ibig sabihin noon may investment o may bahagi tayo sa kita ng kooperatiba. Pero bago natin siguro pag-usapan yung doon sa bakit nga baga importanteng malaman ninyo, simbolo siya ng performance ng isang kooperatiba. Ibig sabihin, kumita o lugi man ay kailangan nating alamin dahil nga performance ng isang cooperative iyon. So tatandaan din natin na ang services ng cooperative ay tanging sa members lamang nang gagaling o napo-provide. So ibig sabihin, para magkaroon ng kita, kailangan may tatangkilik, which is tayo mga members. At para magtangkilik, dapat merong services na siyempre appropriate doon sa pangailangan natin. At pangatlo, dapat may maayos na pamamahala o business management. Kaya lagi nating tatandaan mga kamay-ari na ang pagtangkilik natin o pag-avail ng services para doon sa cooperative ay pagsiguro na may income. Pero syempre dapat siguruhin din natin na mamamanage ng maayos yung income.
Dahil mahirap naman na ang resulta na yon ay malaki nga ang kita, pero mas malaki pala ang gastos, di syempre lugihan eh. Walang natira. Dapat balanse ang lahat. Syempre, pagpapaliwanag din na ang ICPR rate ay para bagang grade ng isang estudyante. Mas mataas ang rate ay mas maganda ang performance. Paano malalaman na pasado ang isang co-op? According to rules, ay dapat ang kita ng isang kooperatiba ay hindi bababa sa inflation rate. Siyempre, para mayroong kang surplus na matatawag talaga. Kaya dapat na inire-report ng isang kooperatiba sa General Assembly ang ICPR rate na tinatawag natin na paghahatian mula sa kinita ng natapos na taon. Magandang katanungan po itong kasunod. Ano po ang batayan ng pag-compute ng interest on share capital at patronage refund? Ito po ba ay base sa tagal ng member or base sa share capital? So, paano po natin kino-compute itong ICPR? Alam mo, pag-compute ng ICPR ay hindi lang yan bastang titingala tayo sa langit. Na meron tayo syempreng batayan, mga kasapi. Ang ating pong pinagbabatayan ay kung ano ang sinasabi o provisions ng Article 86 ng ating RA 9520. At syempre, ang implementing rules na yon ay nakabatay doon sa inilalabas na Memorandum Circular ng ating CDA. Lagi tayong nakabatay doon pag-compute. So next po natin, may minimum or maximum share capital po ba na kailangan para makatanggap ng dividendo? At ang mga associate member po ba ay nakakatanggap din ng interest ng share? Wala naman siyang itinatakda actually na minimum o maximum. Ang batayan natin, kahit pa halimbawa, technically yung tinatawag nating minimum ay na share capital ay 500 pesos pag member mo. Pero kahit 500 pesos pa lang yung share capital mo, automatic meron na iyon. Kasama ka na sa computation ng interest on share capital. Basta, pasok yung share mong iyon dun sa nasasakupang taon. So, dugsong mo dun sa dugsong ko lang. Kanina binanggit mo kung regular or associate. Pareho siya, mapa-regular ka man, regular member o associate member, meron kang bahagi doon sa distribution. Kahit 500, kahit 10,000, kahit mas malaki pa, ay basta't nagbigay ka ng share capital doon sa taong iyon, ay makakatanggap ka ng interest. Oo, na ang pagkakapantay-pantay natin doon, iisa ang rate na sinusundan natin o yung kung magkano yung interest on share capital rate, pare-pareho yon na mabibigay sa atin. Siyempre, magkakaiba yan ng halaga. Ito po, CEO, kapag ang isang kasapi po ay hindi active sa loan o hindi po nagadagdag ng share, may chance pa rin ba silang makatanggap ng ICPR o lahat po ba ay makakatanggap ng ICPR? Lahat makakatanggap ng ICPR, pero yung batayan mo kung active na nangungutang, yung termino natin na active na nangungutang ay ay babangga lamang ay doon sa tinatawag nating patronage refund. Siyempre, lahat ay may share capital, so lahat ay merong interest on share capital. Pero doon sa active na nangungutang, kung active kang nangungutang, doon ka naman ay gaganansyahan sa terminology natin. Gaganan siya doon sa patronage refund. Dahil nagtangkilik ka, nangutang ka, Pero pag hindi ka nangutang, halimbawa sa taong 2024, syempre wala kang patronage refund. At yun ang pagkakaiba. So ito naman siyo, parang usapang mathematics naman po ito. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng simpleng halimbawa ng kung paano ito kwentahin yung interest sa share at patronage refund? Yan, magandang topic po yan dahil syempre ay madaling sabihin na ganito ang hatian, ganito ang interest rate, interest on capital rate, at saka patronage refund. Pero paano ba siya i-epekto sa akin, bilang miyembro? So, bago po yan, mag-example po tayo niyaan, pero una muna po nating tingnan mula dun sa ni-report ng General Assembly na paghahatian. Sabi po natin ng General Assembly at palagi nahatian natin, 70% ng net surplus ang atin pong inilalaan para doon sa ikangay partihan natin, po. So doon sa 70% ng 28.1 million. Yun po, ni-report natin na
kinita ng 2024. Ang 70% ng 28.1 million ay magkano po? So, yun po ay 19.7 million. Ano po? So, yun ang ating partidahan. Pero hindi po yun automatic na yun lahat ang ika nga ay paghahatian natin, hani. Dahil dalawang bahagi po yung ating paghahatian. Sabi natin, interest on share capital at saka patronage refund. So, paano natin malalaman ang magkano ang para sa interest on capital at magkano ang para sa patronage refund? So, dun sa computation natin, 47% o 13.2 million ang inilaan natin para sa interest on share capital at 23% o 6.4 million nilaan natin para sa patronage refund. So sabi natin kanina, kung pareho kang meron na yun dahil tumatangkilik ka sa pautang, ay di doon sa 19 million may bahagi ka na doon. So doon sa resulta ng ika nga ay 13.2 million at saka 6.4 million, doon natin hinugot yung rate na 9.14% para sa interest on share capital. At ang ibibigay natin para sa patronage refund ay 8.58%. So, dalawa pong percentage yun. Ano po? Ulitin natin. Interest on share capital ay 9.14%. At para dun sa patronage ay 8.58%. So, ibig sabihin, kung ikaw po ay may utang o may na-avail kang credit service nitong nakaraang taon na 2024, pareho kang meron. Pero kung hindi ka po nakautang noong 2024, ang matatanggap nyo lamang ay interest on share capital na 9.14%. Ang makakabahagi mo, ano po, clear po tayo doon. So, ibig sabihin, ang total ng dalawa ay 17.72% ang total na makukuha mo. Ganoon siya sa kabuuan. So, tingnan natin, ano po, sabi, teka muna, atin linawin din. 70% na kanino Jomel, ang 30%. Wala sa akin iyon, ha? Yung 30% po ay automatic malalagay sa statutory fundings natin. Ano-ano ba yun? Yun pong ating reserve fund, 10% po. Yung atin pong co-op education and training fund, 10% din po yun. At yung community development fund na tinutulong ng ICDEC in case na merong mga kalamidad at kung ano-ano pa, 3% yearly ang atin pong inilalaan para doon. At yung matira, para po sa optional fund. So, technically, lahat iyon ay nailalaan, may pinaglalaanan ika nga. Kaya 70% lamang ang nade-distribute natin. Yun ang una natin, hanin. Pero kasunod natin, ibig sabihin lang, akin lang pong i-elaborate, ano po, yun pong ating statutory fund, bakit po ba may ganoon ng kooperatiba? Bukod pa sa pagtugon siya doon sa mandato ng ating RA 9520, siya po ay patunay ng katatagan ng isang kooperatiba. Ibig sabihin, yung mandato ng isang cooperative para sa goal niyang turuan ang bawat kasapi ng habitual savings, iyon na ang isang patunay. Imagine mo si ICDEC mismo o ang cooperative mismo, nagse-savings din pala. Yun nga yung ating mga statutory fundings. So, ganon siya natin tinitingnan. So, siguro dun sa, dako na tayo dun sa sample computation, paano. Sample ko po muna, halimbawa si Maria, Si Maria actually ay halimbawa po ay natapos ang taong 2024 hanggang December, ang total share capital niya ay 75,000. Pero, dahil nga po siya ay merong subscription agreement, monthly naglalagay siya ng share capital niya, hindi po yun yung 75,000 ang kukomputan natin ng 9.14. Hani po, dahil monthly nga siya naglalagay, susukatin natin yung panahon ng paglalagay niya. Hani, parang savings din na sinusukat natin yung term. So, ibig sabihin, i-average balance po natin yung share capital niya. So, from 75,000, lumabas doon sa computation na yung 50,000 total ang kanyang average balance ng share. So, 50,000 times 9.14. Ano po? Clear po tayo doon ha, mga ma'am, sir, na hindi yung total 75,000 ang kinompute natin para kay Maria. So, nung i-compute yung average balance ng share na 50,000
times 9.14 ang lumabas sa tawas ay 4,570. Ulit, yun po yung amount na kabahagi niya katumbas ng 9.14 na interest on share capital. So, tingnan naman natin yung patronage refund ni Maria. Nangutang po si Maria. So, doon sa patronage refund ni Maria, ang kinumpyutan natin, 3 beses nangutang si Maria sa loob ng 2024 na taon. Ano po? So, yung ito-total po natin yung binayad niyang interest, yung binayad niyang binawas na service fees, at iba pa. O ika nga yung mga kinita ni ICDEC kay Maria sa pangungutang po niya. Yung total po ngayon, halimbawa po, nag-total po siya ng 20,000. Yung 20,000 po, ang babanggaan natin nung 8.58% na rate na patronage refund. Ano po? So, nag-total po yon halimbawa ng 1,716. So, total ICPR ni Maria, 4,570 plus 1,716. Ibig sabihin, ang total ICPR niya in amount ay 6,286. So, malinaw po tayo doon. Ano po? Total 6,086. Yon ang kinita ni Maria kung ilalatag po natin yung rate sa individual member. So, ganun po yun, mga kasapi. Hindi po siya kung ano yung balance, dun kada ita-times yung rate po natin sa share capital. Ano ko, siya po ay ina-average balance po. So, para malinaw lang po sa ating mga kasapi. At saka, sabi po kanina ng CEO, si Mariano po ay, yung total ay nakatanggap ng 6,286 pesos. So, sino kaya yung Maria ngayon? Makabalatuhan eh. Next po, CEO, base po sa records, ay magkano po ang pinakamalaking halaga na naibigay po ng ICDEC na rate para sa ICPR? At ano naman po yung pinakamahalagang halaga individual o sa isang member na naibigay din po ng ICDEC? So, Jomel, unahin natin ay tingnan natin, may ipapresent tayo, ipa-flash natin sa screen, comparative ng 6 years. Ano? Makikita natin dyan, in rate muna, yung rate, percentage rate muna ang tingnan natin. So, doon sa 6 years, ang pinakamataas ay itong nakaraang taon, yung 2024. Pagdating doon sa interest on share capital. Dahil noong 2024 o yung i-distribute natin ngayon ay 9.14% ang atin pong naibigay. Pero pagdating doon sa patronage refund, ang pinakamataas ay noong taong 2019. Dahil ang rate ng patronage refund noon ay 16.27%. Yun yung sa rate. Tingnan natin naman kung paano yung, sabi mo kanina, sino yung pinakamataas in amount. So, dahil po sa data privacy ay hindi po namin i-mention yung pangalan at baka tayo makabalato isa-isahan po. Wag naman. Inilabas na lang po namin for reference purposes ay yung kanyang CID o Customer ID number. So, makikita po natin sa screen, ito po yung i-distribute ngayon. Ano po? Makikita po natin sa screen ang top 10 na nakakuha ng pinakamataas na interest on share capital at top 10 na pinakamataas na nakakuha ng patronage refund. O, edi sana all na lang po tayo. Ano po? Ayan, Jomel. Ikaw ba ay isa dyan? So far, of course, wala. So, yan. So, makikita po natin sa screen yung top 10 sa interest on share at sa patronage refund. So, next natin, ma'am, kailan po karaniwang ibinibigay ang ICPR sa mga membro? Once a year lang po ba ito? Quarterly? Or monthly? Sana monthly, Pero syempre po, dahil ang batayan natin ay kabuuang kinita ng nakalipas na taon, o di syempre once a year lamang po natin nakakayang mag-distribute. Syempre according to rules din po yun. At matapos po, madalas po, binibigay po natin iyan matapos ang General Assembly dahil po pinapa-approve pa po natin sa General Assembly kung magkano yung distribution rate at saka syempre yung amount. Pag na-approve na ninyo, ay di saka lamang po. So, possible po kung ang ating General Assembly ay March.
possible April or May po siya. Oo, kagaya po ngayon, May po tayo nag-distribute ng ICPR. So ito, CEO, excited po kami lahat. Dahil paano po kaya namin malalaman yung kung saan namin matatanggap yung aming dividendo or patronage refund para doon sa mga nag-load. Ito po ba i-check po ng ICDEC? Ito po ide-diretso sa ATM or makukuha po namin sa baba na cash. Paano po namin ito matatanggap? Tingnan natin yung kanina example natin na pinakialaman na natin na distribution ni Maria. Sabi natin kanina si Maria ay may 6,000 plus na total interest on share capital at saka patronage refund. So, ibig sabihin noon, tama naman yung tanong ni Jomel, paano baga makukuha yun? Buo baga na 6,000 makukuha? Meron po tayong rule sa ICDEC, yung tinatawag po na, in-approve po ito ng Board of Directors, yung tinatawag natin na priorities of distribution. So, ibig sabihin, yung 6,000 plus ni Maria, i-consider pa natin kung nakabayad siya ng annual due, ng loan payment, updated ba ito, at yung ating share capital. So, ibig sabihin yung kanyang subscription agreement, nakabayad ba siya doon. At kasunod yung tulungan fund. Mula doon sa 4 na priorities na iyon, kung may matira pa, iyon po ang papasok sa ATM. So, hindi po lahat ng amount na pumasok sa ATM, yun lamang ang inyong total interest on capital at saka patronage refund. So yun, ibig sabihin, pasalamat pa po ang mga member dahil yung nabanggit nyo na nga po doon sa priorities of distribution, kasama doon yung tulungan, yun yung maganda doon. Halimbawa, hindi nga po yung member na palagi ang nakakapagdagdag or palagi ang nakakapag-update kung magkano na yung tulungan. Pag nag-distribute na po ng ICPR, dinadagdagan po yun ng ICPR. Oo, nilalagyan natin yun ng kaunti. So ito naman po CEO, bilang miyembro, ano po ang mga benefits kung patuloy na nagdadagdag ng share capital at aktibong gumagamit or nagpapatronize ng serbisyo na kooperatiba? So benefits, ano po, tama naman iyon, kaya lang gusto ko muna sigurong ipaalala na bakit nga baga tayo na member sa isang kooperatiba, lalo na kay ICDEC. So, unahin muna nating alalahanin yung ating obligasyon bilang isang kasapi o bilang kamay-ari. So, ibig sabihin ko ng obligasyon, dahil pinag-uusapan natin ay pagdadagdag ng share capital, isa po iyon sa obligasyon natin bilang isang member. So, doon sa obligasyon na iyon ng pagdadagdag ng share capital, automatic na tutumbasan ng ICDEC dapat o ng isang kooperatiba dapat bilang yung benepisyong tinatawag natin ay yung interest on share capital. Dapat merong kita, syempre at pinagkatiwalaan natin ICDEC. Investment nga po. Oo, investment na matatawag. So, hindi ka lamang sumapi sa ICDEC o sa isang kooperatiba para makinabang. Gusto natin then na kamay-ari ay di may tutumbasan din tayong serbisyo para doon. So, ganun ko siya muna tinitingnan. Pero, syempre, ang ating pagdaragdag ng share capital, sabi mo kanina, tinuturing natin siyang investment. Hindi lamang dapat yung maglalagay ka sa kooperatiba, may tatanawin ka din dapat nakita o benefits. So, doon ko siya, siguro yun ang kagandahan. Kaya din pinupush natin o mandatory sa atin yung capital subscription agreement. So, kung hindi pa po nakakapirma, ay pumunta na po sa ICDEC dahil obligasyon po natin. Ayun, ano po, ang capitals, bigla nang tumukoy sa subscription. Pero lilinyata siya, Jomel, doon sa obligasyon ng tinutukoy natin. Kaya then, the more na tumutugon po tayo doon sa ating subscription, syempre mas malaki yung patronage o yung makukuha na. I mean, yung interest on share capital na makukuha natin. Dahil nga kagaya ng example natin kay Maria, nagdagdag siya ng capital niya, pero na-average, mas malaki yung 50,000 na in-average natin, yun yung kinumputan natin ng rates. Kumikita naman po yung capital. At saka pagka tinakilik po nila yung ating serbisyo,
may baliktang kilik nga yung tinatawag. Oo. So, yun. So, it's a wrap. Diyan po natatapos ang ating episode. Isa na naman makabuluhang usapan. So, see you, baka meron ka pong gustong idagdag. Encouragement po sa ating mga member. Ayun. So, syempre, una po sa lahat ay sasamantalahin ko, Jomel, ang episode na ito para magpasalamat sa lahat ng mga kasapi ng ICDEC. Ano po, syempre po ay sabi ko po kanina, ito po yung ang taong 2024 po ang pinakamataas na net surplus ng ICDEC. Pero hindi po namin maaabot yon kung hindi dahil sa inyo at syempre sa pagtutulungan po natin. Walang magagawa ang management kung hindi tatangkilik ang members. So salamat po, higit po doon. Ano po, at sana hindi lamang po sa 2024. Sana po ay patuloy nating tangkilikin ang ICDEC dahil atin po ito. Ano po, at para mas mapalalim po natin ang pagkilala o pagiging kasapi po natin at pagtupad sa tungkulin natin bilang isang may-ari ng kooperatiba, sana po ay kayo po ay aking ini-encourage o hinihikayat na umattend o active umattend ng atin pong mga ownership meetings. Mula po doon sa ownership meetings ay mas mapapalalim po natin ang pagiging kasapi ng ICDEC. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun, maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak na maging bisita po sa ating ika-5 episode ng ICDEC Hour. So, tingnan mo nga naman, 5 na po ang ating episode. So, ngayon po, siguro po malinaw na po sa atin ang ibig sabihin ng Interest on Share Capital at saka Patronix Refund. Mas lalo po tayong mainggan yung magdagdag ng share at mas ma-encourage po tayong tangkilikin pa yung mga serbisyo ng kooperatiba. Mga kasapi, huwag po natin kalimutan na i-follow or subaybayan ang ating mga social media pages para sa mga karagdagang impormasyon. Maraming salamat po ulit at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Tapos na? Alin. Okay. Kwentuhan.